Ano-ano nga ba yung mga tinatanong ng Philippine Immigration sa akin nung nag-travel ako as immigrant visa holder? Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So meron po tayong sasagutin ulit na question ngayon. And ito po yung comment niya. Pag travel visa po for immigrant, ano po mga tinatanong? Malapit na po flight namin at first time din namin. Kinakabahan na din po kami sa interview. Sa Canada po kami pupunta for permanent residency na. Hello po sa inyo. Thank you po sa comment nyo. So for this video, isi-share ko na din po yung naging experience ko nung nag-travel po ako the last time, April 2022. And yung hawak ko po na visa ay immigrant visa na, family reunification visa dito sa Germany. Ano-ano nga ba yung mga tinatanong ng Philippine Immigration sa akin nung nag-travel ako as immigrant visa holder? So ganito po ang nangyari sa akin. Sa first inspection, ang pinakauna pong tinanong sa akin ay, sabi ng immigration officer, tourist ka po ba sa Germany? And sabi ko, hindi po, reunification po to my husband. And then sabi niya, anong nationality ng husband mo? And then sabi ko, German po. So yun lang po yung questions niya. And then, alam niyo yung sobrang nakakakaba nung part na yun. Kasi kumuha siya nung form. Yung form na kapag dadaan tayo sa secondary inspection, yun yung i-fill out natin. So kinabahan na naman ako. Sabi ko, bakit na naman? Bakit ba? Bakit kailangan kong dumaan sa secondary inspection palagi? So, ayun. And then, sabi ng immigration officer, ma'am, kailangan mo tong i-fill out and then punta ka doon para ma-delete na daw yung offload record ko. So, nung na-mention niya yun, na i-delete na nila yung offload record ko, medyo kumalma ako. Nawala yung kaba ko. Sabi ko, ay, akala ko naman ma-offload na naman ako. So, ayun, pumunta po ako sa secondary inspection. And then, ang immigration officer po doon, tinanong ako, the same lang din yung questions. Kung anong gagawin sa Germany, ganun. And then, naghanap sila ng marriage certificate namin. And then, of course, yung CFO din. Dahil nga, immigrant visa holder ako and also, German national din yung partner ko, yung husband ko. So, actually, very smooth lang talaga nung nag-travel ako as immigrant visa holder. Sure ako na kapag magta-travel po tayo kahit na for permanent residency na yung purpose ng travel natin, magtatanong pa rin po yung Philippine Immigration na kung saan ba pupunta, ano ba ang gagawin doon. So, sasabihin lang din natin yung purpose talaga ng travel natin. So, kung immigrant visa holder tayo, kung ano man yung purpose talaga ng travel natin, for example, for permanent residency na, then yun lang din po yung isasagot natin sa immigration. Kasi kahit na nakita na nila sa visa natin kung ano yung type ng visa natin, kahit alam na nila na for immigrant, ganon, magtatanong pa rin po sila. 'Di ba? Same lang sa akin. Alam niyang visa D na yung hawak ko, tinanong niya pa rin ako kung tourist ba ako sa Germany. So, ayun, ganun yun sila. Ganun yung immigration officers. Parang they will ask like tricky questions and then minsan paulit-ulit pa yung mga questions nila hanggang sa para, alam niyo yun, for example, nagsisinungaling tayo, then sa pagtatanong nila ng paulit-ulit, mabibisto talaga nila yung mga nagsisinungaling. So, kung tayo na legal naman yung travel natin, legal yung mga documents natin, wala naman tayong mga tinatago, 'di ba? So hindi po natin kailangan na matakot or hindi natin kailangan na kabahan talaga ng sobra kasi kapag kinakabahan po kasi tayo during the inspection sa immigration, posibleng hindi natin sila masagot ng maayos dahil nga sa sobrang kaba. Ako, sa experience ko po talaga, traumatic ako dahil sa na-offload ako before and then kapag nasa immigration ako, sobrang kinakabahan po talaga ako kahit na alam kong kompleto naman yung mga documents ko, hindi ko maiwasan talaga nakabahan.
Pero nung time na yon, nung after kong na-offload and then nag-travel ulit ako, iniisip ko na lang talaga na okay naman, wala naman akong tinatago, legal naman yung mga documents ko, kompleto naman. So, iniisip ko wala na silang reason pa na para i-offload ako. So, ganun yung iniisip ko, kaya medyo kumalma. Medyo kumalma ako, medyo naiibsan yung kaba ko. So, ayun nga, kung wala naman, kung okay naman lahat ng documents natin, hindi naman tayo nagsisinungaling, walang problema, hindi po natin kailangang matakot. So, kailangan lang po talaga natin na sagutin yung immigration officer directly to the point talaga, or be honest lang talaga sa mga isasagot. And kailangan tugma po talaga yung mga isasagot natin sa mga documents na dala natin. So kung for example po, dadaan kayo sa secondary inspection, wag din po kayong sobrang matakot or kabahan kasi ano lang naman yun, parang secondary inspection lang, the same questions lang din yung itatanong nila. And then ayun nga, maghahanap sila ng mga supporting documents, other supporting documents. Kasi sa first inspection ay dapat hindi talaga sila doon nag-i-interview ng mahaba. I think meron silang time limit. Kaya naman kung imbes na gusto pa nilang magtanong, ipuproceed ka na lang nila sa secondary inspection kasi nga may time limit sa first inspection. So, hindi naman ibig sabihin na kapag proceed sa secondary inspection ay offload na agad. No, hindi po ganun. Kailangan lang nilang questions pa ng about sa travel nyo and then maghahanap ng mga supporting documents. Ganon. And then, kung okay naman, ma-prove nyo naman yung purpose ng travel nyo, na yun talaga yung purpose ng travel nyo, walang problema sa mga documents, then makakaalis po tayo. Meron po akong mga video about sa mga travel requirements na dapat nating ihanda na possible hanapin sa Philippine Immigration. So, panoorin niyo po yun. And meron din po akong video about sa common questions na tinatanong sa Philippine Immigration. Panoorin niyo din po yun para medyo prepare tayo kung ano ba yung mga possible questions na itatanong sa immigration and kung paano ba natin sila sagutin. So, kung meron pa po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, please i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye!